love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, a kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as You find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save
Good afternoon! Isang napakagandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito na naman po tayo upang manambahan sa Panginoon. Alam mo, may mga nagtatanong sa amin kung bakit hindi pa kami nag-start mag-gather. Well, unang-una, hindi pa ho nagbubukas yung pinag-gatheran natin. Pero actually, kahit bukas na yon, I doubt that if we could start it yet. Well, mainly dahil dun sa guidelines ng gobyerno. But another reason is siguro unang-una hindi pareho yung worship experience eh. Lalo na kung maliit yung lugar mo tapos 5 tao lang yung nandoon. Tapos yung banta po ng COVID-19 ay nandiyan pa. Medyo may challenge pa po tayo doon. Pero as soon as the government lifts the provisions regarding worship gathering at mas marami po yung inaalaw nila, definitely po, mag-gather po tayo. Pero baka hindi rin natin bitawan ang online worship para dun sa mga kabataan po natin na hindi pa pinapayagan ng ating gobyerno na lumabas. A few days ago, nagkaroon po ng malaking sunog dito po sa Gloria 5 Dulo. More than 100 families po ang naapektuhan nitong sunog na to. At kasama po tayo sa mga unang nagpunta diyan nung habang nasusunog pa yung lugar. At tunay nga po na nakakabagbag damdamin ang mga bagay na makikita mo diyan. All of a sudden, lahat po ng pinaghirapan, lahat po ng mga properties na pinaghirapan ng bawat isang pamilya ay naabo. Sabi nga po mas mabuti nang manakawang ka ng 10 beses kaysa po masunugan ka. Patuloy po nating tinutulungan ang mga naapektuhan po ng sunog na ito. At kung kayo po ay interesadong tumulong, nandyan po sila sa Sahara Covered Court sa Gloria 5 Subdivision. Pumunta kayo diyan, nandiyan po ang ating magigiting na mga taga-barangay. Lumapit lang po kayo diyan. Nandiyan si Kuya Mike, nandiyan po si Ate Gemma, si Ate Roda. Lapitan nyo lang po sila. And I'm sure they're more than willing to help you help others. Wag na po kayo magdala ng mga damit diyan. Sobrang dami na po ng damit. Ang kailangan po nila diyan ay pagkain, toiletries, sanitation kits, yan po ang hygiene kits, yan po ang kailangan nila dyan. At higit sa lahat, tulong po upang muli silang makabangon. Alam niyo po, napakahirap po na tumaan sa ganitong sitwasyon, lalo na kung, alam mo yun, abot-abot ang panalangin mo sa Panginoon para sa isang maayos at magandang buhay. Alam mo, naniniwala ako, bawat isa po ng nasunugan diyan ay nananalangin sa Panginoon para sa isang magandang buhay. Lalong-lalo na yung mga kapatiran natin diyan. Alam mo, maraming balita na ibinahagi sa atin yung mga kapatiran natin diyan bago magkasunog. Yung mga blessings na binibigay ng Panginoon, yung mga dreams nila, aspirations nila, they're sharing it with us. And it really breaks my heart that with all those aspiration, yung mga nangangarap mag-college, yung mga nangangarap magkaroon ng dagdag na trabaho upang pagandahin ang kanilang kabuhayan. Alam mo, it breaks my heart just to see them right now. Minsan nagtatanong tayo, bakit Lord? Bakit mo hinayaang mangyari ang mga bagay na ito sa amin? Mahal mo pa ba kami? Alam mo, nagpupuri ako sa Panginoon, wala pong nasaktan, wala pong namatay. At normal lamang po na magtanong tayo sa Panginoon kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. All of a sudden, nawala lahat yung mga pagpapala. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo pong kakalimutan
na simula nung nasunugan tayo hanggang sa araw at oras na 'to, hindi po nagkulang ang Panginoon sa pangangalaga sa atin. Amen? Tama po ba? Hindi lang po 'yan yung damit, hindi lang po 'yan yung pagkain. Nandiya-diyan rin yung ayuda ng gobyerno, nandiya-diyan rin yung wala pong nasaktan, nandiya-diyan rin po yung magkakasama kayo bilang isang pamilya. Hindi po nagkulang ang Panginoon. Pero yung sakit na nararamdaman natin nandirito eh. Nakikita ko yan doon sa mga post ng mga kapatiran natin sa Facebook. Masakit. Humihingi tayo ng tulong, mostly tulong pinansyal para maitayo muli ang buhay natin na naapektuhan itong sunog na ito. Masakit pa, hindi ka makapasok ng trabaho dahil you're trying to rebuild, di ba? Itinatayo yung bahay niyo uli. Sa kakaparanggot na pera na meron ka, napupunta yan para sa pako, sa kahoy. At napakasakit sa puso. Sabi nga nung isang kapatiran natin, tuwing titignan niya yung nasunog na bahay niya, ini-imagine niya kung saan nakalagay yung kama, saan nakalagay yung TV, saan nakalagay yung sopa, saan nakalagay yung lamesa, at hindi niya mapigilang humagulgol ng iyak. Alam mo, naintindihan natin yan. At diyan dumarating yung punto na tinatanong natin ang Panginoon, bakit? Bakit, Lord? Alam mo, alam ng Panginoon ang pinagdaraanan natin. Ginusto ba ng Panginoon na masunog ang bahay mo? Hindi. Hindi. Bago tayo magpatuloy, let me just be clear about this. Yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin, lalo na yung mga masasamang bagay na nangyayari sa buhay natin, hindi po ginusto ng Panginoon yan para sa'yo. Hindi. Yung mga masasamang bagay na nangyayari sa buhay natin, kadalasan, una, bunga ng kasalanan natin. Tandaan po natin yan. Reaping po, kadalasan. Maari para sa iyo itong sunog na to ay hindi reaping. Bakit? Hindi mo kasalanan bakit nagsunog eh. Hindi yun ang sinasabi ko sa iyo. Yung pangalawa po ay bunga ng kasalanan ng ibang tao. Ibig sabihin, may ginawang kalokohan ng isang tao at naapektuhan ka. Pangatlo, hinahayaan ng Panginoon na mangyari ang ganitong bagay sa buhay mo upang subukin tayo. Kaya wag po nating sisisihin ang Panginoon. Hindi po kasalanan ng Panginoon yan. Pero tandaan natin, bago tayo magpatuloy, ito tandaan nyo, all things work together for good to them that are in Christ Jesus. Gagamitin ng Panginoon ang masamang pangyayaring ito upang gumawa ng isang napakagandang bagay sa iyong buhay sa araw na to. Manalangin po muna tayo. Panginoon aming Ama, kami po'y lumalapit sa iyo, nagpupuri, nagpapasalamat. Lord, alam niyo po ang dalahin, ang sakit na dinadanas ng inyong mga tao ngayon. Panginoon, yakapin niyo po sila. Ease the pain, Lord. Ease the pain. And as we come to worship, O Lord God, they bring their burdens, dala po nila ang kanilang mga bigat sa kanilang puso, ang mga problema. Panginoon, as we cast them to you, O Lord God, and worship you, O Lord God, I pray, O Lord God, that you would accept our worship, O Lord God. Cleanse us from all our sins. And Lord, bring your message to your people, O Lord God, that they would once again praise your name, O Lord God, for you are good, you are great, and you are kind, O Lord God. You are merciful, and you are gracious to your people. And we know, dear Father, that from the ashes,
From the ashes of Gloria 5, O Lord God, you will help our people to rise up and build, to rise up on their feet once more by your grace. We thank you so much. Open our hearts, O Lord God, let the Holy Spirit move within our midst, and may the name of Jesus be lifted up once more. We thank you, dear Father, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Lahat tayo nananalangin ng pagpapala. Alam mo, araw-araw na pumupunta ako dyan sa Gloria 5, nakikita ko yung mga tao na pumipila para sa ayuda ng gobyerno, para sa pagkain, para sa damit. Lahat tayo nananalangin ng pagpapala. Nagpapasalamat tayo dun sa mga nagbibigay. Nagpapasalamat tayo dun sa mga nagmamagandang loob. Pero kadalasan, nakakalimutan natin na hindi yung pagpapala ang importante. Hindi. Dahil kung wala yung nagbigay ng pagpapala, hindi po tao, hindi po ako, hindi po si Reynold, Pastor Reynold, hindi po ang gobyerno, kundi ang Diyos. Kung wala po ang Diyos, wala rin yung pagpapala na yun. At ano ba ang guarantee or ano ba ang requirement? Tandaan po natin, ano ba ang requirement para pagpalain ka ng Panginoon? Basahin po natin ang sinasabi ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 8. Actually, ang basehan po ng ating mensahe ngayon ay ang buong chapter ng Deuteronomy. Pero babasahin po natin ang verse 1 to 5. Ang sabi po rito, be careful to follow every command I am giving you today, so that you may live and increase and may enter and possess the land the Lord promised on oath to your ancestors. Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years to humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep his commands. He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone. Let me repeat that. To teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Your clothes did not wear out, and your feet did not swell during these 40 years. Know then in your heart that as a man disciplines his son, so the Lord your God disciplines you. Verse 6, observe the commands of the Lord your God, walking in obedience to him and revering him. For the Lord your God is bringing you into a good land, a land with brooks, streams, and deep springs, gushing out into the valleys and hills. May God bless the reading of His Word. Now, tandaan po natin na ang default setting or ang natural na nature ng Panginoon ay pagpalain ang kanyang mga anak. But before God can bless us, ang sabi dun sa verse 1, be careful to follow every command I am giving you today, so that you may live and increase and may enter and possess the land the Lord promised on oath to your ancestors. Tandaan po natin na ang nagsasalita po rito si Moses tungkol sa sinasabi ng Panginoon sa mga Israelita bago sila pumasok sa promised land. Tandaan po natin na 40 years po na nagpalaboy-laboy ang mga Israelita sa kaparangan bago sila inalaw ng Panginoon na pumasok
sa Promised Land. Ang konteksto po ng pinag-uusapan natin rito ay papasok pa lang ang mga Israelita sa Promised Land. At bago sila pumasok, pinapaalalahanan po sila ng Panginoon. Mag-ingat kayo na sumunod sa salita ng Diyos. Sa madaling salita, bago kayo pinapasok ng Panginoon sa Promised Land, kailangan matutunan nyo munang sumunod. At pagpasok nyo sa Promised Land, kailangan nyong matutong sumunod, patuloy na sumunod, para matupad ang pangako ng Panginoon sa inyong mga ninuno. Tandaan po natin na crucial po o napaka-importante po ang pagsunod sa salita ng Diyos. Para tayo pagpalain ng Diyos. Nung gumraduate po ako ng college, ako po ay nangangarap maging manager, maging direktor ng isang kumpanya. Wala pong masamang mangarap. Wala pong masama doon. Pero like most college students, they dream na maging manager kaagad. Thinking na yung pinag-aralan nila ay sapat na upang mamuno ka ng daang-daang tao at mamuno sa isang kumpanya. Wala pong gumagraduate ng college na pagpasok mo sa kumpanya ay nagiging manager ka kagad. Imposible po yun. Imposible rin na pagka-graduate mo ng college ay nagiging bisor ka kagad. Imposible rin po yun. Kailangan po na pagka-graduate mo ng college, papasok ka sa isang entry-level position. Hindi ka pwedeng pumasok, for example, sa Jollibee na manager ka kagad o supervisor ka kagad sa Jollibee just because gumraduate ka. Noong panahon po namin, meron pong tinatawag na management trainee program bago ka pumasok at maging supervisor sa isang fast food chain. Naintindihan po ba natin? Hindi po dahilan na nananalangin tayo ay automatic ibibigay po ng Panginoon yung hinihiling natin. Diba? Karamihan po sa atin ay may mga panalangin. And we are wondering why God hasn't answered our prayers. Lord, nasunugan po kami. Bakit hindi nyo pa binibigay yung pangangailangan namin, yung lahat ng pangangailangan namin? Tinatanong natin yan, bakit hindi pa binibigay ng Panginoon? Marami sa panalangin natin ang hindi pa binibigay ng Panginoon hanggang sa ngayon. And worse, pakiramdam po natin parang hindi nagmo-move o hindi gumagalaw ang buhay natin. Sa mas masakit pang dahilan, parang pakiramdam na mas lumalala pa yung sitwasyon. Di po ba? Nananalangin ka ng isang magandang buhay, and instead of things getting better, sometimes mas lumalala pa. Mas nakakasama pa. And tinatanong mo ang sarili mo, Lord, ano bang kasalanan ko? Ano bang kasalanan ko, Lord? You are asking God to give you something, a big
blessing. Nasa isip natin, Lord, madali lang para sa iyo yan eh. Isang tip mo lang yan eh. Pwede mong ibigay sa akin, bakit hindi mo ibigay? Katulad ng illustration natin kanina, hindi ka gagawing manager ng Panginoon just because you ask Him na maging manager ka. Just because pinagpala ka ng Panginoon ng talento, pinag-aral ka, automatic, ibibigay ng Panginoon yung posisyon mo. Hindi po. May mga bagay na kailangan mong daanan. At kasama po diyan, yung mga heartaches, yung mga pain, kasama po yan. Hindi po basta-basta binibigay ng Panginoon yan. There is a condition. There's a certain condition required by God from Israel before He allowed them to go to the promised land. Meron po. Because kung hinayaan po ng Panginoon na makapasok kagad sa promised land ang mga Israelita, maaaring hindi nila makuha yung promised land o may ibang mangyari. Maaaring hindi pa handa ang mga Israelita during that time. Tanungin naman po natin ang sarili natin, ikaw ba ay handa na para sa pagpapalang hinihingi mo? Meron po akong mga naririnig na kwento ng mga tao na nanalo ng loto. And in a matter of 1 year, even less, nasusunog po lahat ng mga napanalunan niya. Why? Because he wasn't ready for that blessing. He doesn't have the discipline. He doesn't have the knowledge. And worst of all, he doesn't have the appreciation for the person who gave him that blessing. Hindi ko sinasabing tumaya ka ng loto. Okay? Hindi ko sinasabi. It's just an illustration. Pero sinabi ng Panginoon na malinaw that we have to obey Him first. Anong ibig sabihin nito? First and foremost, we have to know His Word. When you say that we have to know His Word, kailangan aralin natin ang Kanyang salita. He wants us to keep His commandment before He can bless us. Alam mo, ito kasi ang sitwasyon. Humihingi ka ng pagpapala sa Panginoon. Sinusunod mo ba siya? Di ba? Minsan, ang lakas ng loob nating manghingi ng pera sa Panginoon na parang mistulang ATM ang Panginoon. Ang tawag na nga natin hindi Panginoon penge noon. Hindi na Panginoon penge noon. Pero pag tinanong ka ba ng Panginoon, do you know my word? Do you keep my word? Hindi po sinasabi dyan na 100% alam mo na yung salita ng Panginoon. No, it's the desire of your heart to keep God's word. Tandaan nyo, hindi lang yan sa gawa na, it's between you and God. It's your relationship between you and God. And God knows your heart. God knows if you have that desire to know Him and to keep His word. Wag na natin pag-usapan kung nagagawa mo na lahat.
Okay? Huwag na natin pag-usapan yon. Ang pag-usapan natin, yung estado ng puso mo. Do you know His Word? Di ba? Alam mo, minsan, dinadala tayo ng Panginoon sa isang sitwasyon na hindi natin gusto, sa isang sitwasyon na kalunos-lunos, na napakasakit, para maalala natin kung sino ang nagbigay ng pagpapalang yon. Kapatid, hindi ko alam ang nasa puso mo. Hindi ko alam kung ano ang relasyon mo sa Panginoon, o paano ang relasyon mo sa Panginoon. Pero ang tanong ko sa iyo ay ganito. Baka lang nakakalimot ka. Baka naman hindi mo na nakakausap ang Panginoon. Baka naman hindi mo na nababasa ang kanyang salita. Baka naman kaya tayo dumadaan sa ganitong sitwasyon ay tinatapik tayo ng Panginoon. Anak, baka nakakalimot ka. Dahil knowing His Word, the very manifestation o ang prueba para masabi mo na alam mo ang salita ng Panginoon ay ang pagsuko ng sarili mo sa Kanya. Submitting to Him, submitting to His authority. Kaya tayo dinadala ng Panginoon. God puts us into trials, truth trials, is to show us our real motives. Alam mo yon? Minsan, nagpupuri lang tayo sa Panginoon pag may pagpapala. Pero pag dumarating na yung sumpa, dumarating na yung palo, ay kulang na lang murahin natin ang Panginoon. Andiyan yung nagtatampo tayo sa Panginoon. Andiyan yung tumasama ang loob natin sa Panginoon. Diba? Bago natin sisihin ang Panginoon, bago tayo magtampo man lang sa Panginoon, tanungin muna natin ang sarili natin, tayo ba ay sumusunod? Tayo ba ay nagpapakumbaba sa Panginoon? Diba? How many times has God reminded you? Huwag na natin pag-usapan yung pumunta ka ng simbahan. Pag-usapan na lang natin yung manalangin ka. Kausapin mo ang Panginoon. Basahin ang kanyang salita para lumago yung relasyon nyo ng Panginoon. Para lumago ka spiritually at mas makilala mo ang Panginoon. Hindi ka ba nakakalimot? Kasi hindi mo maiintindihan yung pinagdaraanan mo kung hindi mo kilala yung nagdadala sa'yo doon. Parang ganito yan eh. Alam mo ang ugali ng nanay mo. Alam mo ang ugali ng tatay mo. Why? Kasi kilala mo siya. Kasi kinikilala mo kung paano siya magdesisyon, kailan siya magagalit, ano yung ikinagagalit niya, ano yung ipinagagawa niya, ano ang gusto niya na sundin mo. Alam mo yan. Alam mo na paggising mo sa umaga, ang gusto ng nanay mo, bumangon ka ng alas 6 ng umaga, ligpitin mo yung gamit mo, at tumulong ka sa paghahanda ng almusal. Pag hindi mo ginawa yon, alam mo na magagalit ang magulang mo. Tama po ba? Kinikilala mo ang magulang mo para alam mo kung paano ka kikilos, paano ka hihingi, at alam mo kung bakit sila nagagalit. Ganon din po ang Panginoon. We need to take time to know God, to understand what He is doing, and we need to submit ourselves.
dun sa kanyang kagustuhan. Kailangan nating sumuko, magpailalim, at hindi natin maiintindihan yon kung kakalimutan natin yung number one. That is to know His Word. Doon po sa pinagdaraanan natin ngayon, lumalabas po ang tunay na laman ng puso natin. Lumalabas po yan. Sabi nga nung isang kakilala ko, sa sunog, lumalabas yung survival instinct. Diba? May mga nagnanakaw, may mga nanlalamang, may mga nanggugulang, at may mga nagiging makasarili. Lumalabas yung aktual na motibo. Kapatid, yung pinagdaraanan natin ngayon, hinayaan ng Panginoong mangyari yan para makita natin kung ano talaga ang laman ng puso natin. Ngayon, ito po ang tanong dyan. Even in this tough time, are you willing to submit to God? Because basically, He allowed you to go through that because He wants you to draw closer to Him. Alam mo, sa dami ng pinagdadaanan natin, sa dami ng ipinipila mo dyan para tumanggap ng ayuda, hindi lang dahil dun sa sunog, kahit itong nakaraang COVID-19, sa dami ng ipinila mo na ayuda, naalala ba man lang natin na magpasalamat sa Panginoon? Itong mga pagpapala na tinatanggap natin ay baliwala. Baliwala yan kung hindi natin maiintindihan na ang lahat ng mga bagay na ito ay galing sa isang mapagmahal na Diyos. Tandaan mo, hindi kagustuhan ng Panginoon na pahirapan ka. Binigay nga niya yung kaisa-isa niyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo, para iligtas ang iyong kaluluwa. God gave His only begotten Son to save us from hellfire. Iligtas tayo sa impyerno para habang panahon natin siyang makasama. May dahilan yung mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa atin. And God wants us to understand na mas importante siya kesa dun sa mga pagpapala na tinatanggap mo. Hindi yung pagpapala ang importante. Hindi yung pagpapala, kundi yung nagbibigay ng pagpapala. I remember God talking to Moses. Ang sabi ng Panginoon, pikon na ang Panginoon sa mga Israelita, sa katigasan ng ulo ng Israelita. Ang sabi niya, pumasok na kayo sa promised land, makukuha nyo lahat yan. Makukuha nyo yung pagpapala, makukuha nyo yung lupa, makukuha nyo yung mga bagay na kailangan nyo dyan. Pero ang sabi ng Panginoon kay Moses, hindi ako sasama sa inyo. Maniwala po kayo, ang sagot po ni Moses sa kanya, hindi ako pupunta doon sa promised land kung hindi ka namin kasama. Na-realize ni Moses, alam ni Moses na mas importante na kasama mo ang Panginoon kaysa kahit anong pagpapala. Huwag po nating kalimutan si Meshach, si Shadrach, si Abednego. Yung tatlong kaibigan po ni Daniel na iniitsa sa isang nagbabagang pugon.
Hindi po sila nasunog. Hindi sila nasaktan. Ni amoy ng usok, wala sila. Bakit? Dahil kasama nila doon ang Panginoon. Mga kapatid, maaaring nahihirapan ka ngayon. Maaaring dumadanas ka ng paghihirap, pasakit, sama ng loob. Pero tandaan mo to. Kahit anong pasakit, kahit na anong hirap, basta kasama mo ang Panginoon, ikaw ay ligtas. Hindi po yan sa dami ng bigas, sa dami ng pera, sa dami ng mga material na bagay sa buhay na susukat. And I have to tell this to myself. You may have all the money in the world, pero kung wala ang Panginoon sa buhay mo, baliwala po. Kung wala ang Panginoong Hesukristo sa buhay mo, kung hindi mo siya kasama ngayon, ikaw na ang pinakamiserableng tao sa buong mundo. The only time na maayos ang buhay mo, the only time na maayos ang lahat ng bagay ay kung nasa presensya ka ng Panginoon. Kapatid, yung pinagdaraanan natin ngayon, yung hirap na dinaranas natin ngayon, maaaring paraan ng pagdidisiplina ng Panginoon. Maaaring paraan para ipaalala sa atin na nakakalimot tayo sa Panginoon. God brings us to a corner para ma-realize natin na mas importante siya kesa sa mga pagpapala na tinatamasa natin. Mas importante na magpailalim tayo sa disiplina ng Panginoon. Maaring masakit yung disiplina na yun. Wala namang disiplinang hindi masakit. Ikaw nga, dinidisiplina mo yung mga anak mo eh. Pinapalo mo. Nasasaktan sila. Anong sinasabi mo? Kasalanan mo yan, kaya ka napalo. Diba? God is just reminding us. We might have forgotten. But on the other hand, katulad po ng illustration natin kanina, hindi ka magiging manager kung hindi mo dadaanan muna yung paghihirapan. Maybe God is preparing you for something big. You need to go through the discipline, the hardship, the pain, para mas ma-appreciate mo yung pagpapala ng Panginoon. Para mas may disiplina ka. Alam mo, pag binigyan mo ng 1,000,000 piso, ang isang tao na wala ang Panginoon sa puso niya, na hindi na disiplina ng Panginoon, na hindi dumaan sa pasakit, na hindi dumaan sa hirap ng buhay, nakasama ang Panginoon. Yung 1,000,000 piso na yon, wala pang isang buwan, sunog na yon. Bibilan niya lang lahat ng anak niya ng iPhone 11. Kalahati nun sunog na. Di ba? Maybe God is not disciplining you. Maybe God is preparing you. Maybe God wants you to focus. Sabi kanina, man doesn't live by bread alone. Maybe God wants you to focus from the blessing,
to the blesser. Diba? Nakakalimutan natin na ang Diyos ang pinanggagalingan ng lahat-lahat ng pagpapala na tinatanggap natin sa buhay. Nakakalimot tayo. You know, one proof na nakakalimot tayo, na i-honor ang Panginoon na nagbigay ng lahat ng pagpapala sa buhay natin. Alam mo yon kung ano? Hindi ka nagpapasalamat eh. Sabihin mo man lang na, thank you Lord for blessing us. Thank you Lord, ikaw ang dahilan kung bakit may trabaho yung mga anak ko. Ikaw ang dahilan kung bakit kami pinagpapala. Hindi po kami, hindi tayo. And for us Christians, another way of thanking God is to honor Him with our offerings. Diba? Minsan sa atin, madali tayo magpasalamat eh. Praise God. Praise the Lord. Diba? Thank you, Lord. Pero pag i-honor na natin yan, hindi tayo makabunot. Diba? Hindi natin mabunot yung wallet natin at maibigay natin yung tama sa Panginoon. We are dishonoring God. Nakakalimutan natin kung saan nanggaling yung mga pagpapala natin. Akala natin kaya gumaganda yung buhay natin dahil sa kasipagan natin, dahil sa talino natin, dahil sa diskarte natin, dahil malakas ang katawan natin. Ito ang tandaan mo, lahat yan pwedeng tanggalin ng Panginoon dahil lahat ng pagpapala natin galing sa Panginoon. Doon po sa pinasa natin, God even warned us that there is punishment when we forget. Doon po sa binasa natin, God wants to bless Israel. Gusto niyang ibigay yung ipinangako niya sa mga ninuno ng mga Israelita. Pero pinapaalalahanan niya ang mga Israelita na sundin ang kanyang salita, to be consistent in following His word. At wag nilang makakalimutan na lahat ng pagpapalang yon ay galing lamang kay Yahweh. Mga kapatid, mahal ka ng Panginoon. God has great plans for you. Para dun sa mga tapat na Kristiyano na nakikinig ngayon, God may have allowed these problems to come into your life because He's preparing a big thing for you, and He wants you to be disciplined. He wants you to have that discipline. So when you receive that blessing, you know kung kanino galing yun, alam mo kung kanino ka magpapasalamat, at alam mo na kilala mo siya dahil alam mo ang salita niya. He is just preparing you. For the faithful Christians, He is just preparing you. So you better be ready. Tanggapin natin, magpailalim tayo sa pinagdadaanan natin ngayon dahil alam natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Patuloy po tayong magpasalamat, patuloy tayong magpuri. Pero kapatid, kung tayo ay nakalimot, kung tayo ay hindi sumusunod sa kanyang salita, kung tayo ay nakakaligtaan natin ang kanyang salita, nakakaligtaan natin magpasalamat,
at nakatuon tayo sa lahat ng pagpapala na tinatamasa natin. Nakakalimutan natin na Lord, salamat po. Lord, kung hindi po dahil sa inyo, sasama ang loob mo. Tanggapin mo ang disiplina ng Panginoon, magpakumbaba tayo, at magsisi ng ating kasalanan. Yun lang naman ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Magsisi tayo ng kasalanan natin at magbalik loob tayo sa Kanya. Amitin natin, nakalimot tayo. Aminin natin na nakatingin tayo sa pagpapala at hindi dun sa nagpapala. Mga kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, all things work together for good to them that are in Christ Jesus. Kung magbabalik loob ka sa Panginoon, yung pinagdaraanan mo ngayon ay babalik ta rin niya at gagawin niya na isang napakagandang parte ng buhay mo. Pagpapalain ka niya. Ang hinihintay niya lang ay magbalik loob ka sa Kanya. Si Yahweh ang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala at ang hinihiling niya lang sa iyo ay ang iyong pagsunod. Mga kapatid, bago po tayo magtapos, kung ikaw ay tapat na sumusunod sa Panginoon, magpasalamat ka sa Kanya ngayon. Alam mo, naiintindihan mo ang pinagdadaanan ito ay hindi permanente. Lilipas din ito, it shall come to pass. At ang season ng pagpapala ng Panginoon ay babalik. Mas malaki, mas marami na pagpapala galing sa isang mapagmahal na Diyos. Magpuri ka at magpasalamat ka sa Kanya ngayon. At para sa ating mga nakalimot, lumapit po tayo sa Kanya, magsisi at humingi ng tawad. Nakahanda ang Panginoon na pagpalain ka. Nakahanda ang Panginoon na ibalik ang mga bagay na nawala. Kung magsisisi tayo ng kasalanan natin at susunod sa Kanyang salita. Habang lahat po ay nakayuko, nakapikit ang mata, kausapin mo ang Panginoon. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Tandaan mo yan. Huwag mong kakalimutan yan. Mahal ka ng Panginoon. Ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak, Panginoong Hesukristo, para iligtas ka. Kaya nga buhay ka pa hanggang ngayon. Kaya nga hindi ka nasunog. Kaya hindi ka nalulunod sa problema dahil mahal ka ng Panginoon. Ang hinihintay niya sa iyo ay magsisi, magbalik loob sa Kanya. Gawin mo ngayon yan. Lumapit ka sa Kanya. At ikaw, kung ikaw naman ngayon na nakikinig, hindi mo naiintindihan to, pero kailangan mo ng tagapagligtas. Alam mo na kailangan mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon. Ayaw niya na pumunta ka sa dagat-dagatang apoy dahil sa kasalanan natin. At dahil sa kasalanan natin, susunugin tayo sa impyerno. Pero dahil mahal ka ng Panginoon, gusto ka niyang iligtas. Tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo ngayon bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Manalangin ka, kausapin mo siya. Panginoon, aming Ama, kami po'y lumalapit sa iyo. Nagpupuri, nagpapasalamat. Lord, alam niyo po ang dalahin sa puso, alam niyo po ang panalangin ng iyong mga anak. Dalangin ko po, Panginoon, na dinggin mo ang mga hinaing na ito, ang mga panalangin ng pagsisisi,
ang panalangin na pagbabalik ng loob, ang panalangin na paghingi ng tawad, Panginoon, kaawaan niyo po ang inyong mga anak. Ang mga dalangin ng pasasalamat, pagpupuri, at ilalim sa iyong authority, Panginoon, tunay nga po, tanggapin niyo, Panginoon. At dalangin ko rin po na kayo po ay patuloy na magligtas ng mga kaluluwa ngayong araw na to para sa mga tumanggap sa inyo. Dalangin ko rin po, Panginoon, na patuloy niyo pong protektahan ang inyong mga anak mula sa COVID-19. Dalangin ko po, Panginoon, na tulungan niyo na makabangon mula sa kinalulugmukan ang inyong mga anak na nasa Gloria 5. Dalangin ko po, Panginoon, ang inyong mga anak na nakikinig ngayon, kung ano man po ang kanilang pinagdaraanan, kung ano man po ang hirap na pinagdaraanan nila, ang mga dalahin nila sa kanilang mga puso, Panginoon, yakapin mo po sila. Ease the pain, ease the burden, O Lord God. And remind them how much you love them, O Lord God. How much you long for their fellowship and how much you long for them to know you more. Lord, gather your people to you, O Lord God. Kunin mo po sila. Yakapin mo po sila. We thank you so much. We praise you. We honor you. In Jesus' mighty name. Amen. Tandaan niyo mga kapatid, ang pangako ng Panginoon. Sinabi niya, I will never leave you nor forsake you. Kahit gaano po katigas ang ulo ng mga Israelita, hindi niya po sila iniwan. Dinisiplina, ibinigay ang bunga ng kasalanan, may palo, pero hindi niya iniwan. Patuloy niyang pinapaalalahanan na magbalik loob sa Kanya at sumunod sa Kanyang salita. Gayon din po ang mensahe ng Panginoon sa atin. Mahal niya tayo, hindi niya tayo iiwan. Ang pagpapala niya po ay nakahanda para sa atin. Para sa mga tapat, parating na po ang pagpapala ng Panginoon. At alam niyo yan, tinatamasan niyo po yung iba. Pero kukunin po kayo ng Panginoon, itatayo po kayo ng Panginoon. Huwag po kayong umiyak. Hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Itatayo niya kayo sa kinalulugmukan niyo ngayon at dadalhin niya po kayo sa isang mas mataas na lugar. Lumapit lang kayo, patuloy lang kayong lumapit sa Kanya. At para po sa atin, kung nakalimot ka man, kapatid, nakahanda po ang kapatawaran ng Panginoon para sa iyo. Lumapit ka lang. Hindi ka niya hayaan sa sitwasyon mo. Lumapit ka lang. Para po sa mga nakikinig, patuloy po natin ipanalangin ang ating mga kapatiran na dumadaan sa isang napakahirap na panahon. Patuloy po natin ipanalangin ang mga nasalanta ng sunog sa Gloria 5. At kung nais niyo pong magbigay ng tulong, lumapit lang po kayo doon. Dumiretso po kayo doon. Nandun po ang ating mga opisyal ng barangay na nakahandang mag-assist sa inyo. Muli po, huwag po nating kakalimutan, mahal tayo ng Panginoon at hindi niya po tayo iiwan. Para sa ating mga kapatiran, patuloy po namin kayong ipinapanalangin. Hindi po kami bumibitaw ng panalangin sa iyo. We are your partners in prayer, appealing to God for the help you always need. At huwag po natin kakalimutan, mga kapatid, huwag natin kakalimutan, mas importante po ang Panginoon. Mas importante ang Panginoon sa kahit anong pagpapala na ating tinatanggap. Dahil baliwala lahat ng pagpapalang yan kung wala ang Panginoon sa ating buhay.
Purihin po ang Panginoon, purihin ang Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. God bless you all. Have a blessed Sunday.